Okay, for the record, it's October 4, 2025 as I'm recording this. And alam naman natin na may naganap na malakas na paglindol recently. According to the reports, isang 6.5, magnitude 6.5 or 6.7 earthquake na tumama sa Cebu, sa island ng Cebu. Now, this begs me to ask the question, how much prepping do you actually need? Diba? Ngayon, recently, or in my last video, I posted how to assemble a disaster kit sa mga sa mga panahon na may magkaroon ng sakuna. And sinabi ko naman as a disclaimer to that video na okay yung emergency or okay yung disaster kit na yon, assuming na buo pa yung bahay ninyo, hindi siya directly affected, hindi siya binaha, or hindi siya nagiba ng lindol. So, yun yung disclaimer ko doon. Take note na doon naman sa klase or doon sa mga components na ipinakita ko for that particular video or for that particular disaster kit, nakita nyo naman na these components pwedeng maliliit na components lang, hindi naman ganun ka-elaborate kagaya ng ginagawa ng mga ibang preppers. So nakita naman natin sa sitwasyon sa Cebu na at least according sa balita na humihingi ng pagkain at mga ibang supplies for shelter at mga ibang basic na pangangailangan ng mga tao doon. Apparently maraming nagiba na bahay, maraming nagiba na gusali. So, ang mga tao walang matulugan, walang masilungan ngayon. And hindi sila makabalik sa kanilang mga bahay dahil syempre meron pang malalakas na aftershocks. So, maraming tanong or marami akong naiisip na itanong. Pero primarily ang malaking tanong ngayon is how much preps do you need? Paano yung mga preparasyon ninyo? Kailangan nyo ba ng isang buong bodega ng supplies, pagkain, tubig, gamot, damit, sheltering? Do you need something like that? Or kagaya nga ng nangyari sa Cebu, paano kung may mga preppers doon na bumuo ng isang buong storage ng supplies, yung bodega ang nagiba? Or in the case of baha, inanod, kagaya nga nung kaibigan ko nung panahon ng Undoy, meron siyang preps, meron siyang mga nakaimbak na pagkain, tubig, even mga baril at bala. Pero unfortunately, inabot hanggang second floor yung baha na tumama sa bahay nila. And all those supplies, all those bigas lalo na, pati yung mga bala niya, mga baril niya, lubog lahat sa baha. So, madaling sabi, wala ring silbi para sa kanya. So, yun yung mahiwagan tanong ngayon. How much preps do you need? Or more importantly, paano mo aalagaan yung supplies mo sa ganung pagkakataon? Remember na ang sakuna, kagaya ng lindol or even yung baha, at least yung baha mapaghahandaan pa. Pwede mo pang, kung meron kang oras, iangat mo lahat ng mga gamit mo. Iangat mo lahat ng preps and supplies mo. Pero in times of lindol, paano kung nalubog sa sinkhole? Kasi may mga sinkhole na lumutang ba yung term doon? May mga sinkhole na nangyari sa area doon sa Cebu.
So, paano kung nalubog sa sinkhole yung supplies mo? Paano na? So, yun yung mga mahiwagang mga tanong na meron ba tayong kasagutan for that? Or now, in all honesty, hindi ko rin alam off the bat kung ano ang pwedeng magandang gawin, or ang naiisip ko lang na magandang gawin is wag niyong ilagay sa isang area lang yung mga preparasyon ninyo. Yun lang yung isang yun lang yung isang naiisip ko. Actually, para sa mga pangkaraniwang tao kasi, sa karaniwang tao lang, kumbaga yung mga middle class, yung hindi naman ganun kalalaki yung budget, I doubt na makakapag-imbak siya ng, siguro achievement na yung makapag-imbak ka ng 1 month supply para sa household ninyo. Can you imagine 1 month supply ng pagkain, or 1 month supply ng bigas, 1 month supply ng tubig? Achievement na yun. And I think medyo good enough na yung ganong karaming storage. Kung kaya nyong i-stretch ng dagdagan pa ng konti yung budget nyo para maging 2 months na supply, di so much the better. Kaya lang, again, kung iimbak mo lang siya sa isang lugar at kamalas-malasa naman na kung time ng lindol or time ng baha, yun ang tamaan, paano na yung mga supplies nyo? So, I think, ang pinakamagandang gawin dyan is, ikalat nyo yung supplies ninyo, hindi yung nakaimbak lang sa iisang lugar. Kailangan medyo kalat-kalat ng konti. So, in different sections of the house, kumbaga. And, yeah, going back to the question, how much do you actually need to prep pa rin? Remember na ang preparasyon natin, lalo na ang pagkain, kumakain yan ng espasyo. So, these are items that require space, lalo na ang tubig. Para lang magkaroon ka ng maayos na water supply, either marami kang galon or meron kang isang malaking tangke ng storage ng tubig. So, kakain talaga ng espasyo yung mga yan. Ang pagkain, the same thing. Can you imagine ang isang sakong bigas, how much space ang kinakailangan nun? Plus, you have to consider also na itong mga pagkain, may mga expiration date yan. Kaya ang mga prepper, ang ginagawa nila, niro-rotate nila ang pagkain. So, i-check nila yung mga expiration date. Pagka pa-expire na yung pagkain, ibig sabihin kailangan ng palitan ulit sa supply. So, yung mga bagay-bagay na ganon, kailangan nating i-consider lahat. Pero, taking the example nung nangyari sa Cebu, dapat i-consider natin kung saan natin ilalagay yung, or paano natin i-store, saan tayo mag-i-imbak ng mga supplies natin. So, major consideration yon na if ever man nabubuo kayo ng isang bodega for your supplies, dapat itong area na ito ang pinakamatibay na area sa bahay ninyo, na hindi basta-basta magigiba or hindi basta-basta aabutan ng baha. Yun na lang siguro yung pinakamagagawa natin for, or if ever na doon tayo papunta, or kung mag-decide kayo na doon kayo papunta sa prepping, na kailangan nyo mag-imbak ng gamit, kailangan nyo mag-imbak ng supplies. So, yeah, I guess that's about it. Yun lang naman ang masasabi ko in terms of yung mga realidad. Kasi nga,
makikita natin kung susundin lang natin yung prepping community, talagang bubuo ka ng isang buong bodega or isang buong garahe na i-convert mo to your entire storage room. Pero sa tingin ko lang, mas magandang idea kung ikakalat natin, i-distribute natin yung mga supplies natin or ilagay natin sa isang area na pinakamatibay na parte ng bahay. And I guess that's the best thing to do under the circumstances. And isang patunay na sa nangyari sa Cebu na kahit na anong preparasyon mo, kahit na gaano karaming supplies ang meron ka, basta't yung bahay mo mismo ang tinamaan, congratulations na lang. So anyway, again, nakikiramay ako sa mga naging victims. And I'm hoping na sana para sa atin na nanonood lang, sana maging aral para sa ating lahat yung mga pangyayari na yon. And sana ito na yung mga senyales para sa inyo na mag-start na rin kayo ng sarili nyong preparasyon. And that's been the long and the short of it. This has been Abs Abando for Manila Sentinel. Raw, make your lives emergency proof.